Magandang umaga po sa inyo mga kakakatuka. Yun pong araw na ito ay papakita ko po sa inyo ang aking mga alagang manok dito. Yan po ang aking alagang manok na mistiso. Mistisohin lang po yan mga kakakano. Ito po ay magulang na po ito mga kakaka. Nasa 3 years na po ito. Tsaka may panalo na po ito ng isang bisis. Hindi po basta-basta ang tinalo nito mga kakaka. Dahil magaling po na manok ang tinalo nito. Tsaka maganda na manok. At nanalo naman po ito mga kakakha. Kahit sabihin naman na lang natin na hindi po ito maganda na manok. Dahil makikita mo naman sa kanyang mukha na pangit talaga siya, no? Yan, no? Malaki ang kanyang ulo. So hindi talaga siya hybrid na manok. Mistiso lang po ito mga kakakatuka. Pero may sinyal po ito. Kaya ako naman ay mahilig po ako sa may sinyal na manok. Kaya inalagaan ko ito. Sa magaling naman po siyang pumalo. Salto po ito na manok. Nakaabang lang po ito. Tapos kapag makakita ng binta ay papalo talaga ito ng malakas. Yan, no? Hawakan ko para kita ninyo kung gaano siya kalaki, gaano kabulto ang kanyang katawan. Yan, ang laki ng kanyang ulo. Pangit talaga, no? Parang basilan ang kanyang mukha. Sabi ng may-ari nito, dahil binili ko lang po ito sa aking kakilala, hybrid daw yung ama nito. Tapos yung ina nito ay Huluhano. Kaya crossbreed po ito. Okay. Ayun po ay papakita ko po sa inyo ang aking mga alagang sisiw dito sa aking kulungan. Aking kulungan na maliit. May mga alaga pa po ako ditong mga manok. Ito po ay aking manok na white kelso. Ito. White kelso po ito na manok mga kakakatuka. Yan, oh. Maganda na manok po ito. Galing po ito sa farm. Binili ko po ito sa aking kakilala na nagtrabaho sa farm. Nalaban na po ito mga kakaka. 5 months old na po ito. Malaki. Bulto ang katawan. Saka malakas pumalo. Yan, makikita mo naman sa kanyang mukha na maganda na manok talaga. White kelso. Galing ni Biboy Enriquez. Yan, oh. Baka kapag medyo sakto na po siya sa edad ay ibibreed ko na po ito mga kakakha.
Meron na po akong mga sisiw dito. Nakapag-produce na po tayo ng sisiw dito mga kakakha, no? 5 sisiw pa lang po ito. Dahil first time ko pa pong mag-breed ng manok. So ito po ay mga 10 days old pa lang po. Oo, 10 days. 10 days pa po ito. Yung maganda naman kanilang katawan. Oo, kung kita nyo, bulto po ang kanilang katawan. Lusog ang kanilang katawan. Ang ama po nito ay isa ding Kelso. Kelso po ang ama nito na kulay pula. Yan. Mamaya ay papakainin po natin ito mga kakakatuka. Ngayon ay ipapakita ko po sa inyo ang ama nito mga kakakha. Ang ama nito ay isang pula na manok. Ang bloodline ay isang Kelso. Yan o. Nanglugon na po siya mga kakakha. Simula na po siyang maglugon. Yan. Mamaya ay papakainin po natin ito mga kakakha. Yan. Maganda na manok din po ito mga kakakha. Quality na manok. Yan. Kunin po natin sa kulungan para makita po ninyo. Yan. Okay. Yan o. Maganda na manok ito mga kakakha. Malaki ang katawan at saka bulto. Malakas din po itong pumalo. Ayan o. Maganda ang kanyang mukha. Makisig. Okay. At susunod ko pong ipapakita sa inyo ang kaniyang ang babae na ina ng 5 sisiw doon na pinakita ko sa inyo kanina. Ito po ay isang Gilmore Raptor. Yes, Gilmore Raptor po ang bloodline ito mga kakatuka. Maganda na manok din po ito. Mataba, malusog. Malaki ang katawan. Yan no. Yan. Maganda ang mukha. Maganda ang buntot. 45 degrees. Meron pa po akong pina-incubate doon mga kakakha. 8 itlog po ang aking pina-incubate at makakuha na po natin ito. Kukunin ko po yon dahil mapipisa na po yon sa susunod na linggo. Yes, malapit na po yung mapisa doon sa aking pinapa-incubitan. Sana po ay mapisa po yung lahat dahil 8 itlog lang po yung pina-incubate ko. Kapatid din po yun sa 5 sisi na pinapakita ko sa inyo. At ito namang babaeng ito, babaeng na manok na ito ay nagplanuhan ko din po ito na i-breed sa akin namang limon. Meron po akong limon dito mga kakakha, no? Pero hindi pa po ito nangingitlog. Yan. Ang bloodline po nito ay Tesoro. Hindi ko po alam yung bloodline na yan, pero sabi ng may-ari nito ay Tesoro daw po ito. Galing po ito sa barangay captain namin dito sa
aming lugar. Hiniram ko lang po ito sa kanya. Malapit na din po ito mangitlog. Mamaya ay papakainin po natin ito mga kakakha. Okay, kukuha na po ako ng feeds para ipakain ko sa aking mga sisiw dahil ginugutom na po sila eh. Okay. Ang papakain ko po sa kanila mga kakakha, ito pong Thunderbird Baby Stag Developer. Okay, lagyan ko lang po ng konti ang kanilang para po makakain na po sila. Dahil ginugutom na po yung sisiw natin. Sisiw ko dito. Ito. Okay. Okay, lalagay na po natin dito mga kakakha. Dahil ginugutom na po talaga itong sisiw ko eh. Yan, kaya na po kayo dyan. Mga sisiw ko, kaya na po kayo. Yan. Gutom po sila mga kakakha. Yung tubig po nila ay nilagyan ko po ng Vitamin Pro. Yung kulay pula. Vitamin Pro powder mga kakakha. Sa isang linggo ay isang bisis lang po ako maglalagay nito. Tapos pag maubos na po ito ay tubig na lang po ang aking pinainom sa kanya. Hindi po ako araw-araw na naglagay ng Vitamin Pro dahil hindi po yan advisable. Saka masama po yan sa katawan ng ating mga sisiw. Kaya once a week lang po ako papainom ng Vitamin Pro sa kanila. Okay, takpan na lang po natin itong kuwan mga kakakha. Tulungan nila. Habang kumakain pa po yan. Dahil isusunod kong papakain yung mga tandang naman natin. Ito, meron din po akong talisayin dito. Yan o. Breeding din po ito mga kakakha. Pero hindi ko po alam ang bloodline ito dahil binili ko lang po ito sa aking kakikilala. Hindi ko rin po ito pinanuha na i-breed kasi mababa po ang kanyang sukat eh. Oo. Lustition lang po siya. Hindi po magandang i-breed pag ganito ang sukat ng ating manok. Justition lang po eh. Nagplanuhan ko nga ito na ibinta. Kasi nga naubusan po tayo ng tira dito. Kaya ibinta po na lang natin ito mga kakakha kapag may gustong bumili nito. Okay. Kaya hanggang dito na lang po ang aking vlog mga kakakatuka. At maraming salamat po sa inyong panunood sa aking munting video. Sana po ay nasiyahan kayo sa aking munting video. At i-subscribe na rin po ninyo ang aking channel, ang aking
bagong channel na Kakhatuka TV. At marami pong salamat sa inyong panunood. Okay, goodbye.